Number 1, y is equals to 3x squared. So pag dinerive, anong magiging y prime? So muna, sagutin niyo muna to. That's correct, 6x. Y prime. Yung 2 natin. Pag dinerive, ilan? Hindi na, mali lang yata. So this is 25. Yun, number 3. So let's say meron tayong pag dinerive, ilan? Okay lang yan. So pag nag-derive tayo ng constant, pag sinabi natin constant, wala siyang variables. So lahat ng constant dinerive 0. So kahit 1,000 pa yan, 2,000, 1,500, constant dinerive 0. So kahit 1,000 pa yan, 2,000, 1,500, any number basta constant, 0 po. The next, meron tayong y, which is equals to negative 4x raised to 5. Negative yan ha. Plus 2. Hindi. So this will be, magkakaroon tayo ng negative. So 5 times yung coefficient. 5 times negative 4 is negative 20. Then copy natin yung variable. Babawasan lang natin ng isang exponent. Magiging 4 na lang. Then dahil ito is constant, so sabi natin derivative ng constant is 0. So kahit hindi na natin ilagay yung 0, kasi 0 pa rin yan eh. Ito na yung magiging sagot. Then number 5, let's say meron tayong so pag tinirive to, anong kakalabasan? Tingin mo, anong year na ako? This will be, that's correct. Yun. So negative 2 times 16 is negative 32, diba? Then sabi natin, babawasan natin yung exponent natin ng 1. So kung meron tayong negative 2 minus 1, magiging negative 3 siya. So ganito yung magiging answer. Or pwede siya maging, pag bawal negative exponent, so kailangan natin siya ibaba, which is magkaroon tayo ng negative 32 all over x cube. Bakit? Kasi hindi natin sila pwedeng ibaba parehas. Kasi kung papansin mo dito, yung may negative exponent lang naman is yung variable natin na x. So siya lang yung bababa natin sa denominator instead na silang lahat. So lang siya ginagawa. Kung sino lang may negative exponent sa given mo, siya lang pwede mong ibaba. Then kung nasa denominator naman siya lang iangat mo. Wait lang, try natin. Baka merong example. So meron tayong y, which is equals to 10, 7, minus 3. So ito yung given. So derive daw yung y ko sa 10 times 7 minus 3. So magiging, pag in-expand mo to, kakalabasan naman na ito, 0 pa rin, di ba? Kasi 7 minus 3 is 4. 4 times 10 is 40. So 40 is a constant number or constant term. So magiging 0 pa rin. Kasi nga sabi natin, basta constant, dine-derive 0. So let's say meron tayong y, which is x squared minus 6x squared minus 1. So pag dinerive natin tong x squared minus 6x squared minus 1, mamaya na yung radicals, kalmahan nyo lang. So this will be 2x minus 12x. That's correct. So ang sagot nyo is 2x minus, ba't squared to? Ay tama, 12x. Yan. Pwede combine. Kaya pwede combine kasi pares naman sila ng exponent. Bawal ba yun? Pwede yun. So pwede mo muna siya isolve eh. So magkakaroon ka ng negative 10x. Dito pa lang sa game pwede mo siya i-combine. So pag kinonbine kasi natin to, pag inad natin to, pwede natin siya i-write as negative 5x squared minus 1. Then lalabas pa rin is negative 5 squared 5x squared, di ba di-derive natin, may negative 10 pa rin siya x. Just papasok pa rin siya dito. So kung meron kang pwedeng combine like terms, combine mo siya para hindi ka mahirapan. Like, just papasok pa rin siya dito. So kung meron kang pwedeng combine like terms, combine mo siya para hindi ka mahirapan. Right, number 8. Basic lang naman kasi, ano pa lang to, starting. So pag marami example, mas nakukuha. (2x plus 1). That's correct. Kung may variable, 1 lang yung lalagay doon. Okay. Pero pag walang variable, 0. Then kapag may exponent yung variable, babawasan. Magkakaroon tayo ng y, which is x plus 2 plus 5x. So ito kaya. So let's say meron tayong x times to quantity x plus 2 plus 5x. Ber. Sige nga. 2x plus 7, 4x plus 5, 2x plus 2 plus 5, 2x plus 7. So, rewrite is, expand muna natin sila para yung madali. So, pag in-expand natin to, magkakaroon tayo ng x squared, then plus 2x, then plus 5x. Then, combining like terms, magkakaroon tayo ng x squared plus 7x. Then, pwede na natin siya i-derive as 2x plus 7.
Ganun siya. Kumbaga, kailangan mo na siya i-expand muna. 7. Bakit 5? Bakit 5? Wait lang, number 10 na ngayon. So, lex number 10 is y. Gets nyo ba? Z minus 1. Tapos z plus 1. So, let's say ito yung given. So, ano siya pag dinerive? Z plus 1. So, let's say ito yung given. So, ano siya pag dinerive? So, z minus 1. Hindi, pwede mo kasi combine yung terms. 2x plus 5x. Di ba similar terms sila? So, magkakaroon ka ng 7x. Then, derive mo to. Kaya siya magiging 7. 2z. So, ito binomial. Pero difference of 2 square to, di ba? So, magkakaroon ka ng, pag in-expand natin to, magkakaroon ka ng z squared. Then, kapag ganito kasi yung given mo, difference of 2 square siya. Pareho sila ng numbers. Ay, thank you, Abraham. Then, minus 1, tsaka plus 1. So, magkaiba ng operation, pero parehas naman ng laman. Difference of 2 square ang tawag natin dyan. So, kailangan mo lang i-multiply yung tong unang term. Kaya siya magkakaroon ng z squared. Then, negative 1 times positive 1. Magiging negative 1. Then, pwede na natin siya i-derive as 2z. So, kasi nga constant to. So, mawawala na siya. Ay. So, ganun siya ginagawa.